Sa loob ng isang malaking conference room ay puno ng mga nag-a-apply para sa posisyon na sekretary ni Hebron de la Fuerte. Karamihan sa kanila puro matatangkad, mapuputi at mukhang galing sa modeling agency. Pero si Christine mukhang malayo sa kanila. Nakamakapal na salamin, may wig na kulot at hindi bagay sa kanya. At ang makeup niya, intentional na ginawa para magmukhang oily at maraming tigyawat ang mukha niya. Habang nag-aantay ng tawag, narinig niya ang bulungan ng mga babae sa tabi niya. Diyos ko, may ganito palang may lakas ng loob mag-apply? Bulong na isang blondie na babae na nakasexy na dress. Baka napadpad lang dito, natatawang sagot ng isa pa. Huwag naman kayo ganyan. Baka naman nagbabaka sakali lang na matanggap. Hayaan na natin. Hirit pa ng isa na ikinatawad ng kumpol ng kababaihan. Hindi na lang sila pinansin ni Christine. Deadma. Focus siya sa plano niya. Ang alamin kung sino talaga si Hebron de la Fuerte. Ang tuklasin ang tunay nitong ugali. Ang kilalang cold at perfectionist na CEO. Ang kapal naman ng mukha niya. Sabay tawa ng isa pang babae na may pulang lipstick. Sigurado akong hindi siya tatanggapin. Ano ba yan? Sekretary ng CEO. Tapos kanya ng itsura. Baka gusto lang niya makitang CEO ng personal. Singit pa ng isa. Hay, desperate moves. Tumingin lang si Christine sa kanila at saka ngumiti na bahagya. Hindi siya patitinag. Wala siyang pakialam sa sasabihin nila. Ang mahalaga, magawa niya ang plano niya. Maya-maya, lumabas ang isang babae mula sa interview room. Mukhang kabado ito. Grabe, ang sungit niya. Parang walang emosyon. Reklamo nito. Oh my God! Ang gwapo niya ba talaga? Tanong ng isa. As in, pero parang robot. Walang feelings. Nagkatinginan ang mga babae at mukhang nagpipigil ng kilig. Napangiti si Christine ng lihim. So far, suwak sa research niya ang ugali ni Hebron. Biglang lumabas ang sekretary na CEO mula sa opisina at tinawag ang susunod na pangalan. Next, Christine Santos. Narinig niya ang mga impit na tawa sa paligid pero hindi niya ito pinansin. Huminga siya ng malalim at tumayo. Ramdam niya ang mga tingin ng iba pang aplikante habang naglalakad siya papasok ng opisina. Sa loob ng opisina, isang lalaki ang nakaupo sa harapan ng malawak na glass table. Nakaitim na suit, slick ang buhok, at may matatalim na mata na parabang binabasa na agad siya. Si Hebron de la Fuerte. Walang bakas ng emosyon sa mukha nito habang nakatingin sa papel sa harapan niya. Upo. Matipid niyang sabi kay Christine. Umupo si Christine at maayos na inilagay ang kanyang bag sa tabi niya. Resume? Diretsong tanong ni Hebron. Tahimik na inabot niya ito. Tinigdan lang ito ni Hebron ng saglit bago ibinaba sa mesa. Why should I hire you? Malamig na tanong nito sa kanya. Ngumiti si Christine na bahagya. Dahil magaling ako mag-multitask, organized at may experience sa administrative work. Bukod pa doon, kaya ko makisabay sa kahit anong environment. Tumaas ang isang kiling ni Hebron. Kahit na demanding ako bilang boss? Lalo na po kung demanding ang boss. Matapang na sagot niya. Natahimik si Hebron saglit bago tumayo at lumapit sa isang filing cabinet. Kinuha nito ang isang makapal na folder at inilapag sa harap niya. Organize this. You have 15 minutes. Alam niyang sinusubukan siya ni Hebron. Hindi nag-aksaya ng oras si Christine at sinimulan ng pag-aayos sa mga papeles base sa date at kategorya. Sanay siya sa ganitong trabaho. Nang matapos, tinignan siya ni Hebron. You're fast, sabi nito, ngunit hindi halata kung impressed pa siya o hindi. Let's see how good you are with dictation. Take notes. Nagsimula si Hebron.
Magbigay ng instruction ng mabilis. Walang pag-aalinlangan si Christine sa pagsusulat. Siniguradong walang mali sa detalye. Matapos ang ilang minuto, inabot niya kay Hebron ang notes na ginawa niya. Pinasa ito ng CEO at saglit na tumahimik. You miss one word. Malamig na sabi nito. Napatitig si Christine sa kanya at tila kinakabahan pa. Alin po? Tinignan siya ni Hebron at sa unang pagkakataon, nagpakita ito ng konting interes. Alam mo kung ano? Napaisip si Christine. Alam niyang tama lahat ang naisulat niya. Sinadya ba nitong guluhin ang isipan niya? Imbes na sumagot, ngumiti siya. Kung alam niyo pong may kulang, ibig sabihin ay naintindihan ninyo ang notes ko. Kahit pa mabilis ang dictation niyo. That means, I did well. Right? Tumaas ang kilay ni Hebron. Hindi ito sumagot agad, pero halatang napaisip ito sa sagot niya. Patapang ka rin pala. Anya matapos ang ilang segundo. Pero hindi lang bilis at accuracy ang hinahanap ko sa sekretary ko. Kaya mo bang makipagsabay sa time pressure? Yes, sir. Sagot ni Christine nang walang pag-aalinlangan. Paano kung binigyan kita ng 5 task ng sabay-sabay? May deadline ka. May isang kliyente ako nagwawala sa phone at kailangan ko ng report sa loob ng 10 minuto. Anong gagawin mo? Prioritization, sir. Aalamin ko kung alin ang urgent at dapat unahin. Kung may makakasama ako na ibang tao, ipapasa ko ang ibang task para mas mabilis. Kung wala, I will work efficiently para matapos lahat. Saglit siyang tinignan ni Hebron. Parang ini-evaluate kung may bahid ng pag-aalinlangan sa boses niya. Pero walang bumunga dito. Diretso ang tingin ni Christine sa kanya at sinusukat din ang tingin ni Hebron sa kanya. Good answer, sabi ni Hebron. Pero hindi lang utak ang kailangan sa trabahong ito. Kailangan mo ring malaman kung paano makitungo sa akin. Hindi ako madaling boss, Miss Santos. Hindi ako mahilig sa excuses. At hindi ako nagbibigay ng pangalawang chance sa mga pumapalpak. Kaya mo bang makisabay? Opo, sir. Diretsong sagot niya. Hindi ako natatakot sa challenges mo. Natahimik si Hebron. Nakatitig lang ito sa kanya na para bang iniisip kung nagsasabi siya ng totoo o nagyayabang lang. Sa huli, tumango ito. You're hired. Nagulat si Christine. That fast? I don't like wasting time. Sagot ni Hebron bago muling naupo sa harap ng kanyang desk. Be here at exactly 8 a.m. next week, Monday. Don't be late. Tumayo si Christine at mabilis na nagbow. Thank you, sir. Habang lumalabas siya ng opisina, hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi niya inaasahang matatanggap siya agad, pero isang bagay lang ang sigurado siya. Ito pa lang ang simula ng misyon niyang kilalanin ang totoong ugali na CEO. At mukhang hindi magiging madali ito. Pagkalabas si Christine mula sa opisina ni Hebron ay nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay nakaligtas siya sa isang interrogation. Sa sobrang intense ang interview ay hindi niya namalayang gutom na pala siya. Grabe yun ah. Bulong niya sa sarili habang naglalakad palabas ang building. Deserve kong kumain ng marami. Napagdesisyonan niyang dumaan sa isang cafe malapit sa kumpanya. Bukod sa gusto niya magpalamig, gusto niya rin kumain ng isang matinong meal pagkatapos ng isang nakakapagod na interview. Pagdating niya sa cafe, pumila na siya sa counter. Pero bago pa man siya umorder, napansin niya may CR na malapit sa isang sulok. Napahawak siya sa mukha niya. Makapal pa rin ang makeup na ginamit niya dahil sa pagpapanggap. Dahil dito ay napagdesisyonan niyang magtanggal na muna ng makeup kaya dali-dali siyang dumiretso sa restroom para alisin ang mga ito. Ngunit hindi niya na inalis ang damit niya dahil wala namang nakakakilala sa kanya dito. Sa harap ng salamin, tinanggal niya ang wig, ang makapal na salamin at nilinis ang oily at tigyawat na makeup sa mukha niya. Nang matapos,
Tumambad sa kanya ang tunay niyang anyo. Flawless, maganda, at may natural na glow. Bumalik na siya sa pagiging Christine na hinahangahan ng mga kalalakihan. Ngumiti siya sa sarili. Much better. Pagkalabas niya na CR, ay bumalik na siya sa pila. Inisa-isa niya ang menu, natatakam sa mga nakalistang pagkain. Ice caramel macchiato at isang slice ng chocolate kita lang siguro. Bulong niya. Pero bago pa siya makapag-order, may narinig siyang pabulong na nagsalita mula sa likod niya. Ang tagal ng pila dito Napalingon siya dahil sa barito na nitong boses na nakakabighani, lalo na sa mga kababaihan tulad niya, at halos matigil ang tibok ng puso niya nang makita kung sino ang nagsalita. Si Hebron. Nakatayo ito sa likod niya, naka-casual attire pero kita pa rin ang presence ng isang CEO. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya nang mapansing nakatingin ito sa kanya nang matagal. Para may kung anong bumara sa lalamunan ni Christine. Hindi siya pwedeng mahalata. Hindi pwedeng malaman ni Hebron na siya ang pangit na babaeng nag-apply sa kumpanya niya ay iisa. Sa sobrang taranta, dali-dali siyang lumingon paharap at mabilis sa lumabas ng cafe. Hindi na alintana ang gutom niya. Diretso siya sa parking lot, sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot ito pa uwi. Ano yun? Napabulong siya habang mahigpit na hawak ang manibela. Bakit siya nandun? At bakit gano'n siya makatingin? Pakiramdam niya ay huli na siya ni Hebron. Pero pilit niyang pinapakalmang sarili. Hindi. Imposible. Hindi niya alam. Wala siyang ideya na ako yun. Tama. Dumiretso siya pa uwi. Nagbukas ng ref at kumuha ng kahit anong pagkain na makita niya. Hindi na siya bumalik sa cafe. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip niya ang titig ni Hebron. At ang mas kinakatakot niya, baka hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Pagkarating ni Christine sa kwarto niya, ay agad siyang sinalubong ng best friend niyang si Kitty. Nahalatang kanina pa siya hinihintay sa kama. Nakapamewang ito at may hawak pang unan na para bang anytime ay ipupukpok sa kanya. Ano? Sabik na tanong ni Kitty habang paspas ang lapit kay Christine. Nakuha mo ba ang pwesto? Napabuntong hininga si Christine bago ngumiti. Hired ako. Napanganga si Kitty, sabay tili ng mahina. Wait, what? As in, totoo ba to? Di mo ako niloloko, di ba? Tumawa si Christine at umupo sa sofa. Oo nga, nakuha ako kahit na ganitong itsura ko sa interview. Napaupo rin si Katie sa tabi niya, halatang hindi makapaniwala. Grabe yan ha? So ibig sabihin, hindi tumitingin sa itsura si Hebron? Kahit pa sobrang daming magaganda at sexy na nag-apply? Iniling ni Katie ang ulo niya. Unbelievable! Akala ko pa naman sa gwapo niyang yun. Ang una niyang tinitignan yung face at katawan. Mukhang hindi nga. Sagot ni Christine habang hinuhubad ang sapatos niya. Sa totoo lang, ang cold niya sa personal, Kitty. Parang wala siyang pakialam sa paligid niya. Puro trabaho lang ang iniisip. Pero sobrang talino rin niya. Halata sa paraan na pagtatanong niya. So, ano plano mo next? Tanong ni Kitty. Nakatingin sa kanya ng may excitement sa mga mata. Ibig sabihin ba nito, successful ang step 1 ng mission mo? Ngumiti si Christine. Exactly. Ngayong nasa loob na ako ng kumpanya niya, mas madali ko makikilala kung sino talaga siya. Kung ang pagkatao ba niya ay gaya na sinasabi ng iba, o may tinatago siyang ugali na hindi natin alam. Tumingin si Kitty sa paligid bago bumulong. Basta, make sure na hindi ka mabubuking girl kasi pag nalaman niyang ikaw si Christine Monteverde at hindi si Christine Santos,
Baka katapusan mo na. Napatingin si Christine sa kanya, tsaka napangiti. Alam ko, kaya kailangan ko mag-ingat. Pero kahit gaano siya kaingat, may kaba siyang nararamdaman. Lalo na dahil sa titig na binigay sa kanya ni Hebron kanina sa cafe. At hindi niya alam kung masama bang pakiramdam niyang yon o may excitement din itong dala. Pagkatapos mag-usap ni na Christine at Kitty ay agad siyang hinatak ng kaibigan niya palabas ng bahay. Tara na! Dapat ngayon na tayo bumili ng mga damit mo. Wala ka nang kawala. Napabuntong hininga si Christine habang sumasabay sa bilisang lakad ni Kitty. Kit, grabe ka naman ka-excited. Akala mo naman fashion show ang papasukin ko. Sekretary lang naman. Excuse me, CEO ang boss mo. Hindi lang basta CEO, kundi isang Hebron de la Fuerte. Hindi ka pwedeng pumasok doon na mukhang... Napatingin si Kitty sa oversized shirt at denim shorts ni Christine. Ganyan. Napailing si Christine. Ano namang masama sa suot ko? Wala namang masama kung hindi ka nagkukunwaring ibang tao. Remember, Christine Santos ka sa loob ng kumpanya. Hindi mo pwedeng gamitin ang mga signature branded clothes mo. Dapat mukhang simple, pero presentable ka pa rin. Napaisip si Christine. Tama si Kitty. Hindi niya pwedeng ipakita ang tunay niyang estado sa buhay. Kailangan niyang panindigan ang pagiging isang simpleng babae. Fine, let's do this. Pero pagkatapos ng shopping, kakain tayo ha? Gutom na ako. Deal! Masiglang sagot ni Kitty. Sa loob ng mall, para silang nasa marathon habang pinapasok ang iba't ibang butik. Hindi naman nalalayo ang fashion sense ni Christine sa simpleng forma, pero sanay siya sa mga luxury branded. Ngayon, kailangan niyang humanap ng mga damit na hindi halatang mahal pero bagay pa rin sa personality niya. Ito! Hinila ni Kitty isang beige na blouse at black slacks. Dapat ganito lang. Smart casual, hindi OA, pero professional pa rin. Mukha naman akong teacher dito. Reklamo ni Christine habang tinitignan ang damit. Girl, sekretary ka. Hindi ka naman pupunta sa club. Napangiwi si Christine pero kinuha na rin ang damit. Sinamahan pa niya ito ng ilang basic top at skirts. Nang matapos sila sa pangatlong butik, napahawak siya sa tiyan niya. Kit, gusto ko na talagang kumain. Fine, pero isa pang shop na lang. Promise. Matapos ang halos 2 oras ang pamimili, napagdesisyonan nilang dumiretso sa isang restaurant sa loob ng mall. Naupo sila sa isang booth at agad na nag-order. I swear, Kit, nakakapagod mag-shopping kapag hindi mo binibili ang usually na gusto mo. Reklamo ni Christine habang nag-aayos ang buhok. Welcome to normal people problems. Natatamang sagot ni Kitty. Pero in fairness, bagay sa'yo yung mga pinili natin. Hindi mukhang jologs, pero hindi rin sobrang sosyal. Sakto lang. Ngumiti si Christine. Salamat sa tulong mo ha. Hindi ko alam kung paano ko ito magagawa na mag-isa. Alam mo naman na always ako nandito for you para sa love life mo. Pero teka, balikan natin yung topic na gustong gusto kong pag-usapan. Biglang lumapit si Kitty at bumulong. Hebron de la Fuerte. Napairap si Christine. Kit, seryoso ka ba? Of course, girl! Hindi ka pa kinikilig kahit konti? I mean, hindi lang siya gwapo. Sobrang successful pa. Ilang babae na kayang gusto mag-sekretary niya para lang makalapit sa kanya? Napatitig si Christine sa baso niya. Well, oo. Ang daming nag-apply. And sobrang gaganda nila. Pero hindi niya ako tinangkihan kahit mukha akong... Mukhang ano? Sabat ni Kitty. Mukhang normal. Kailangan mo nang tanggapin na hindi siya katulad ng iniisip ng ibang tao. Hindi lang siya tumitingin sa panlabas na anyo. Napaisip si Christine. Totoo yun. Sa dami ng magagandang babae sa interview, siya ang pinili. So,
Anong pakiramdam na makasama siya sa isang kwarto? Tukso ni Kitty. Baka naman, nagkatitigan na kayo. Kit! Pinutol ni Christine ang hirit ng kaibigan. Hindi ko siya crush. Misyon ko lang to. Remember? Gusto kong malaman kung anong klaseng tao siya. Okay. Pero aaminin ko, excited akong malaman kung anong mangyayari sa inyo. Feeling ko may something sa inyo in the future. Kumindat si Kitty. Wala, sagot ni Christine, pero hindi niya mapigilang mapaisip. Bakit nga ba siya kinabahan nang magtagal ang tingin sa kanya ni Hebron kanina sa cafe? Bago pa siya makasagot sa sarili niyang tanong, dumating na ang pagkain nila. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Christine na mapaisip. Hindi niya alam kung paano ang magiging buhay niya sa loob ng kumpanya. Pero ang isang bagay lang ang sigurado siya. Simula pa lang ito ng isang malaking pagsubok at hindi niya alam kung paano magtatapos ang lahat. Pagka-uwi ni Christine mula sa mall ay agad siyang sinalubong ng amoy ng masarap na nilutong pagkain mula sa kanilang kusina. Halatang nag-effort ang kanilang chef ngayong gabi dahil naamoy pa lang niya. Alam niyang espesyal na ang hapunan nila. Pagkapasok niya sa bahay, narinig niya ang boses ng kanyang ina, si Madam Cecilia, mula sa dining area. Christine! Anak! Sakto ang dating mo. Halika na at maghapunan tayo. Napatingin siya sa malaking dining table kung saan nakaupo na ang kanyang ama, si Don Roberto, na kasalukuyang nagbabasa ng dyaryo habang hinihintay ang pagkain. Katabi nito ang kanyang nakababatang kapatid na si Lucas na abala sa kanyang phone. Napabuntong hininga siya at ngumiti bago lumapit. Sige po ma'am, gutom na rin ako. Umupo siya sa tabi ng kanyang ina at sumunod na rin si Lucas sa pagkain. Agad namang nagsimula ang usapan sa loob ng hapagkainan. So anak, kumusta ang araw mo? Tanong ng kanyang ama habang hinihiwa ang steak sa kanyang plato. Nagkunwari siyang walang tinatago at ngumiti ng mahinahon. Okay lang naman po, Dad. May inaisang akong ilang personal na bagay. Napatingin ng ina niya sa kanya. Tila may panguusisa sa mga mata nito. Personal na bagay? Hindi ba at may trabaho ka rin sa kumpanya natin? Hindi ba masyadong magiging busy kapag pinagsabay mo? Kinabahan si Christine pero pinilit niyang hindi ito ipahalata. Kayang-kaya ko naman po, ma'am. Hindi naman ako masyadong hands-on sa board meetings lately at may mga tao naman tayong gumagalaw. Besides, gusto ko rin pong may ibang ginagawa. Napansin niyang nakikinig na mabuti ang kanyang ama na bihirang makisali sa usapan kapag dinner time. Basta siguraduhin mong hindi ka napapabayaan. Ayaw ko makita kang nauubos sa trabaho. Alam mo naman ang iniwang alas sa akin na pagiging masyadong busy sa negosyo. Sa Diyos ang wika nito. Tumango siya at ngumiti. Opo, Dad. Alam ko po yun. Napangiti naman si Madam Cecilia at tumingin sa mga paper bags na nasa tabi ni Christine. At speaking of busy, ano-ano ba itong mga pinamili mo? Bakit ang dami? Halos mabilaukan si Christine sa kinakain niya nang marinig ang tanong na yun. Hindi niya ine-expect na mapapansin agad ng kanyang ina ang mga shopping bags na pilit niyang itinabi. Mga basic lang po, ma'am. Mga damit, sapatos, at ilang gamit na kakailanganin ko for the next few weeks. Tumaas ang kilay ni Madam Cecilia. Oh, I thought hindi ka naman mahilig bumili ng kung ano-ano ng walang dahilan. Dahil sa tensyon, biglang sumingit si Lucas habang umunguya ng pagkain. Ate, sure ka bang basic lang yan? Mukhang isang buong wardrobe ang binili mo ah. Napailing siya sa kapatid niyang palatawa pero hindi rin niya napigilan ang mapangiti. Lucas, huwag mo nga akong iniintriga. Sabi ko nga, normal lang to. Namatawa ang kanyang ina. Hay, sige na nga.
Baka naman may tinatago kang secret fashion project? Pabirong sabi nito. Napangiti si Christine at umiling. Nothing like that, Mom. Sa totoo lang, hindi niya alam kung paano siya hindi mahalata sa mga susunod na araw. Ngunit alam niyang kailangang panindigan niya ang kanyang desisyon. Kung gusto niyang malaman ang tunay na ugali ni Hebron, kailangan niyang gawin ang lahat para manatiling lihim ang kanyang pagkatao. Matapos ang hapunan, tumulong siya sa pagliligpit ng pinagkainan bago tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto, agad siyang bumagsak sa kama. Pagod sa buong araw ng pamimili at pagtatago ng kanyang sikreto. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-check ng messages. May isang text mula kay Kitty. OMG girl! Nakabili na tayo ng pandisguise mo! Ready ka na bang pumasok sa company ni Mr. CEO? Napailing siya at napangiti bago nag-reply. Ready na. Pero kinakabahan ako. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin to. Kaya mo yan! Ikaw pa. Pero girl, seryoso. Paano kung mahuli ka ni Hebron? Napahinto si Christine sa pagbabasa. Paano nga kung mahuli siya? Paano kung matuklasan ni Hebron ang tunay niyang pagkatao bago pa niya malaman ang ugali nito? Napailing siya at nag-type ng sagot. Bahala na. Wala nang atrasan to. Matapos ang ilang saglit, binitawan niya ang phone at huminga ng malalim. Alam niyang mahirap ang susunod na mga araw, ngunit isang bagay lang ang sigurado niya. Handa siyang gawin ang lahat para malaman ang sagot sa tanong niya. At sa puntong ito, hindi na siya pwedeng umatras. Isang linggo na ang lumipas at ito na ang araw kung kailan magsisimula ang trabaho ni Christine. Maaga siyang umalis sa bahay nila para pumunta sa cafe na malapit sa company ni Hebron para doon magbihis. Pagkatapos niya mag-makeup at magpalit ay dumiretso na agad siya upang pumasok. Pagtingin niya sa orasan niya ay 7:10 pa lang na umaga, kaya't alam niyang panigurado ay wala pa si Hebron sa office niya. Good morning po, Manong Guard. Bati ni Christine sa gwardya. Good morning din, Iha. Mukhang bago ka lang dito ha. Puna ng gwardya kay Christine nang hindi niya makilala ang mukha nito. Yes po kuya. Kakastart ko lang po ngayong araw. Ganoon ba? Good luck pala, Iha, sa first day mo. Thank you po, Manong Guard. Mauna na po ako sa inyo. Paalam ni Christine sa gwardya bago siya umalis at umakyat na sa 35th floor kung nasaan ang opisina ni Hebron. Pagpasok niya sa opisina ay nanlaki ang mata niya dahil ang inaakala niyang walang tao na opisina ay kabaliktaran ang nakikita niya. Nakaupo na si Hebron sa kanyang upuan, suot ang salamin habang nagtitingin ng kung ano sa kanyang computer. Mukhang hindi naman niya napansin ang pagpasok ni Christine kaya dumiretso na lamang ito sa kanyang magiging work table. Ano ba naman tong si Hebron? Ang aga-aga trabaho agad na iniisip. Hindi pa usong pahinga sa kanya? Banggit ni Christine sa kanyang isip habang sinusulyapan si Hebron ng patago. Nasa opisina siya ngayon at nakaupo sa kanyang desk habang patuloy na nag-aayos sa mga papeles. Halos hindi siya binibigyan ni Hebron ng pahinga. Isang utos pagkatapos ng isa, parang hindi napapagod ang kanyang boss. Christine, i-email mo tong report sa lahat ng department heads bago mag-lunch. Malamig na utos si Hebron. Opo boss, mabilis sa sagot niya. At yung minutes sa meeting kanina, ayusin mo rin. Gusto ko maayos ang format bago ko basahin mamaya. Muling tumango si Christine. Kanina pa siya pabalik-balik sa iba't ibang department para ipasa ang documents. At ngayon, may bago na naman task. Pero imbis na magreklamo, sinimulan na lang niyang tapusin ang mga ito. Napabulong siya sa sarili. Hindi man lang nag-alok ng break. Wala bang concept ng pahinga tong si boss?
Muli niyang kinuha ang notebook na sinusulatan niya ng lahat ng mga katangian ng isang Hebron at isinulat, Overworks Employees. Sa buong umaga, walang ibang ginawa si Christine kundi sumunod sa utos. Wala siyang reklamo sa workload pero hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kastrikto at detached si Hebron sa mga empleyado. Halos hindi ito nakikipag-usap maliban kung trabaho ang usapan. Isang oras bago magtanghalian, napansin niyang hindi pa rin tumitigil si Hebron sa trabaho. Sa gilid ng kanyang mga mata, sinulyapan niya ito. Hindi ito nakatingin kahit kanino. Nakatutok lang sa laptop at parang hindi nagbabalak kumain. Naman, pati sarili niya hindi niya iniisip. Mahinang sabi niya habang inilista sa notebook, doesn't eat on time. Habang pinagmamasdan niya si Hebron, ay minsan niya itong nakikitang bahagyang tumigil. Iniikot ang leeg na para bang pagod, pero bumalik din agad sa trabaho. Para siyang walang kapaguran. Napailing si Christine at muling bumalik sa ginagawa. Biglang dumaan si Marga, isa sa mga empleyado ng kumpanya, at lumapit kay Christine. Grabe no, si Sir Hebron parang hindi na natutulog. Bulong nito. Nagibit balikat si Christine. Mukha nga ate. Lagi bang ganito si boss? Oo, dati pa. Pero mas grabe ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Pero parang lalo siyang naging stricto sa sarili niya. Para bang may gustong patunayan. Lalo naguluhan si Christine. Bakit kaya ganoon si Hebron? Mabilis niyang isinulat sa notebook. Para may gusto siyang patunayan. Ang buong araw ay puno ng trabaho. Si Hebron ay tuloy-tuloy sa pagbibigay ng mga utos. Samantalang si Christine ay walang reklamo pero palihim na nagtataka sa ugaling nito. Lumipas ang ilang oras at nagulat siya na may biglang naglapag ng pagkain sa harapan niya. Napatingala siya. Ha? Kumain ka muna. Sabi ni Hebron nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Ha? Boss, para po sa akin to? Takang tanong niya. Hindi makapaniwala. Tumingin ito saglit at sinabing, Hindi na masiguro ako naglagay ng pagkain sa harapan mo. Para lang titigan mo yan. Diba? Natigilan siya sandali bago ngumiti ng pilit. Salamat po. Nakita niyang bumalik na si Hebron sa desk nito. Tila hindi na naghintay ng anumang sagot mula sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong kilig siyang naramdaman. Bago kumain, agad niyang inilista sa notebook niya. Pinakain ako ni boss. Mahinang tumawa siya. Aba, may kabaita din pala si bossing. Habang kumakain, hindi siya mapakali. Nagtatalo ang isip niya kung dapat pa siya magpasalamat ulit. Maya-maya bumuntong hininga siya at dahan-dahan lumapit sa mesa ni Hebron. Boss, maingat niya sabi. Hindi ito tumingin, pero sumagot. Ano yun? Gusto ko lang po ulit magpasalamat sa pagkain. Hindi niyo na po dapat ginawa yun. Saglit na itinigil ni Hebron ang pagsusulat bago tumingin sa kanya. Bakit hindi? Kung hindi kita binigyan, malamang hindi ka kakain. Bahagyang namula si Christine. Hindi naman po. Busy lang talaga. Exactly. Kaya dapat mong tandaan na kahit gaano ka ka-busy, kumain ka. Hindi ako mahilig mag-ulit ng mga sinabi ko, Christine. Napakislot siya. Hindi niya alam kung dahil ba sa lalim ng boses ito o sa simpleng concern na nakabalot sa sinabi nito. Tumango na lang siya bago bumalik sa kanyang desk. Pagkatapos ng isang araw na puno ng trabaho, lumabas na si Christine mula sa opisina. Habang naglalakad palabas ng building, napatingin siya sa paligid. May ilang empleyado pa rin sa loob pero karamihan ay umuwi na. Wala bang uwian tong si boss? Kanina pa siya nasa loob pa. Bulong niya sa sarili. Hindi niya mapigilan mapatingin sa opisina ni Hebron mula sa labas.
Kitang-kita niya itong busy pa rin sa trabaho. Napangiti siya na bahagya, sabay kuha sa kanya maliit na notebook at binasa ang isinulat. Walang pahinga si boss. Workaholic nga talaga. Bumuntong hininga siya at tuluyan ng lumabas ang building. Naglakad siya papunta sa sakay ng jeep. Pagod pero masaya. Nang makauwi sa bahay, agad siyang humiga sa kama at tinignan ang kanyang notebook. Mahinang natawa siya. Ano ba to? Diary na boss ko? Ngunit imbes sa burahin, hinayaan niya na lang. Nginitian niya ang notebook bago pumikit. Mahinang bumulong siya. Bukas ulit, Boss Hebron. Naging paulit-ulit lang ang naging trabaho ni Christine. Kung may utos si Hebron ay lagi niya lang ito sinusunod. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito ay hindi naman siya nakakaramdam ng pagod dahil siguro gusto niya ang ginagawa niya o may ibang dahilan na namumuo sa puso niya. Pagpasok niya sa opisina ngayon ay nagulat siya dahil iba ang ayos si Hebron ngayon. Hindi siya nakasuit dahil para may pupuntahan itong isang golf tournament. Buti naman at nandyan ka na, Christine. At kanina pa kita inaantay. Baling ni Hebron sa kanya bago nito isuot ang sapatos ito. Po? Bakit niyo po ko inaantay? Tsaka, may pupuntahan po ba kayo ngayon, sir? Takang tanong ni Christine sa kanya dahil hindi naman siya nasabihan na alis pala si Hebron ngayon. Yes, may pupuntahan tayo. Kaya mag-prepare ka na dahil pupunta tayo sa Subic ngayon dahil nagyayayang mag-golf ang mga business partners ko. Tinignan naman ni Christine si Hebron na may pagtataka. Boss, sigurado po ba kayo? Sa lahat ng pwede niyong isama. Ako pa talaga? Tumingin lang saglit si Hebron sa kanya habang nag-aayos ng gamit. Ano bang problema ron? Wala ka namang ginagawang masyado, diba? Napaisip si Christine sa sinabi ni Hebron sa kanya. Kasi hindi naman po ako marunong mag-golf. Baka naman istorbo lang ako sa inyo. Hindi man lang nag-abalang tumingin si Hebron habang sumagot. Hindi naman kita dadalhin para maglaro. Gusto ko lang may kasama. Isa pa, baka mabaliw ka na, kakatype ng reports dyan. Sige na nga. Pero paano naman yung ibang trabaho ko? Tanong niya. Ikaw na rin nagsabi. Wala ka namang masyadong ginagawa. Tara na, bago pa kita iwan dito. Sagot ni Hebron na may bahagyang ngiti. Sa sasakyan pa lang ay tahimik lang si Christine habang si Hebron ay nakatutok sa pagmamaneho. Hindi niya napigilang magtanong. Boss, madalas po ba kayo nag-golf? Kapag may oras, kailangan ko din ng break kahit paano. I think, sagot ni Hebron. Hindi ko lang kasi kayo ma-imagine na naglalaro ng golf. Para mas bagay sa inyo yung puro trabaho lang. Natatawang sabi ni Christine. Napatingin si Hebron saglit bago muling ibinalik ang mata sa daan. Yan na nga ang problema. Mas marami kayo assumptions kahit hindi nyo naman alam ang totoo. Uy, hindi naman sa ganoon. Sinasabi ko lang na hindi kayo mukhang mahilig sa sports. Natatawang depensa ni Christine. Kung hindi ko gusto, hindi kita aayain. Sagot ni Hebron nang walang pag-aalinlangan. May point. Pero bakit po ako? Wala bang ibang pwede niyong isama? Like friends or girlfriend? Makahulugan tanong ni Christine kay Hebron. Matalim siyang tinignan ni Hebron saglit. Ayaw mo? Ibababa na lang kita dito sa highway. Nanlaki ang mata ni Christine. Wow! Boss, napakaseryoso mo naman po. Kapag binaba niyo ako, promise, hindi na kita babalikan. Maghahanap ka na naman ng panibago sekretary. Matrabaho na naman yun. Biro niya na kunwari nagtatampo. Di hindi na kita ibababa. Sagot ni Hebron na may bahagyang ngiti. Ay boss, tignan mo. Nagpapatawa rin pala kayo minsan. Natatawang sabi ni Christine.
Hindi na lang umimik si Hebron kay Christine at nagpatuloy na lang sa pagmamaneho. Pagdating nila sa golf course sa Subic, ay agad nilang nakita ang isang grupo ng matatandang lalaking halatang mayayaman. Napalingon si Christine sa paligid at bulong na nagsalita. Wow! Parang big time lata nandito ah. Huwag mong masyadong isipin yan. Halika na. Sagot ni Hebron habang naglalakad papunta sa grupo. Pagkalapit nila, agad silang binati ng isa sa mga matatandang negosyante. Hebron! Buti naman at napasama ka ngayon. Sumunod namang sumingit ang isa pa. At may kasama ka pa. Sino itong magandang dalaga? Medyo nahirapan pa siyang banggitin ang salitang maganda, kaya napangiti na lang ang iba pa nilang kasama sa kalokohan nito. Medyo nailang si Christine, pero ngumiti pa rin. Hello po. Ako po si Christine, sekretary ni boss. Nakangising nagsalita ang isa sa mga negosyante. Sekretarya lang ba talaga o... Agad na sumagot si Hebron. Seryoso ang tono. Oo. At kung tapos sa kayo sa pambobola, maglaro na tayo. Habang naglalaro si Hebron kasama ang mga matatanda, hindi maiwasang mapunta ang usapan sa buhay pag-ibig nito. Isang matandang lalaki ang ngumiti at nagtanong. Hebron, kailan ka ba mag-aasawa? Di ba dapat may nagpapalambot na sa matigas mong ulo? Napatingin si Christine sa kanila habang iniinom ang juice niya. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat marinig ang usapan, pero hindi rin niya magawang lumayo. Napangisi si Hebron habang inaayos ang grip ng golf club niya. Wala pa sa plano ko yan, Tito. Marami pa ako kailangang asikasuhi sa kumpanya. Trabaho na naman. Sabat ng isa. Hindi ka na bumabata, iho. Dapat maghanap ka na ng matinong babae. Aba, sayang ang lahi nyo kung mawawala lang. Tumawa si Hebron. Wala pa ako nakikilala na sapat ang pasensya para sa akin. Kung may kilala kayo, ipakilala nyo na lang. Napansin ni Christine na biglang may binanggit ang isa sa kanila. Bakit hindi mo subukan si Veronica? Maganda, matalino, at siguradong kayang sabayan ang lifestyle mo. Biglang tumigil sa pagsipsip ng juice si Christine. Si Veronica? Sino yun? At bakit parang bigla siyang nairita sa pagbanggit nito? Oo nga. Veronica. Maganda yon at hindi basta-basta sumusuko sa mga lalaki tulad mo. Dagdag pa ng isa. Ngumiti si Hebron pero hindi sumagot agad. Ewan ko. Hindi ko pa napag-iisipan yan. Hindi mo napag-iisipan o hindi mo lang tinatanggap na gusto mo rin siya? Tukso ng isang matanda. Napangiti lang si Hebron at hindi sumagot. Tahimik lang si Christine pero hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto niyang sumingit sa usapan. Bakit parang naiirita siya? Wala naman siyang dapat maramdaman. Diba? Boss niya lang si Hebron. Bulong niya sa sarili. Napansin naman ni Hebron ang pananamlay na mukha niya. Lumapit ito ng bahagya at mahinang nagsalita. Christine, okay ka lang ba? Nagulat si Christine at bahagyang napaatras. Opo boss. Wala naman. Naisip ko lang na ang dami palang interesado sa buhay pag-ibig niyo. Ngumiti si Hebron bago tumingin sa mga matatanda. Natural lang naman yun. Pero minsan, gusto ko rin ng tahimik na buhay. Itinaas niya ang kilay at tumingin kay Christine. Ikaw, Christine, ano ang ideal mong love life? Nagulat si Christine sa biglang tanong. Napalunok siya bago sumagot. Siguro yung simple lang, boss. Yung hindi masyadong komplikado. Tumango si Hebron at may kakaibang ningning sa mata niya. Interesting. Simple, pero hindi boring. Napatingin si Christine sa kanya at natigilan. Bakit parang may ibang kahulugan ang tingin nito? Hindi niya alam kung bakit, pero sa sandaling yun,
Pakiramdam niya ay may kung anong nagbago sa pagitan nila. Pagod na pagod si Christine pagkatapos maglaro ni Hebron at ng mga business partners ito kahit hindi naman siya ang naglaro. Halos hindi na niya namalayan na unti-unti na siyang bumibigay sa antok habang nasa biyahe. Ang huling naalala niya ay ang mahinang tunog ng makina ng sasakyan at ang malamig na simoy ng hangin mula sa aircon. Wala siyang balak matulog pero hindi niya talaga napigilan. Sa kalagitnaan na mahimbing niyang pagkakatulog, naramdaman niyang bahagyang tumigil ang sasakyan. Napapikit pa siya na mahigpit, pilit hinahanap ang komportabling posisyon para hindi magising ng tuluyan. Pero isang malalim na boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Christine. Tawag ni Hebron, mababa at may halong pag-aalinlangan. Hindi siya agad nagmulat ng mata. Nagpapanggap pa siyang tulog, umaasang hindi na siya gagalawin. Pero namaramdaman niyang malumanay na tapik sa braso niya, napilitan siyang gumalaw. Christine. Ulit ni Hebron, bahagang napapangisi. Nagising ka ba sa sarili mong hilik? Dilat agad ang mata niya. Ha? Huy, hindi ako naghihilik ha? Napailing si Hebron, halatang inaasar lang siya. Ang lakas nga eh. Boss naman! Mabilis siyang umayos ng upo. Pilit na binabawi ang dignidad niyang muntik na mawala. Hindi totoo yan. Bumaba ka na. Utos si Hebron, hindi na pinansin ang pamumula ng pisngi niya. Andito na tayo. Nag-inat si Christine at bumaling sa bintana para tignan ko na saan sila. Pero pagtingin niya, nalaki ang mga mata niya. Mabilis siyang napalingon kay Hebron. Boss, anong hotel to? Anong klaseng tanong yan? Balik nito, kunot noo. Ito yung pinakamagandang hotel sa lugar na to. Bakit? Halos mapatayo si Christine sa kinaupuan niya. Boss, ito yung hotel ng... Ng? Kuryoso na tanong ni Hebron sa kanya. Ng kaibigan ko. Muntikan nang mabuking si Christine, kaya't napatapik na lang siya sa ulo niya. Pagtingin niya sa labas ng hotel, ay nanlamig agad siya sa nakita niya. Ang hotel ng pamilya nila. Alam niyang magtataka si Hebron kapag nagpupilit pa siyang lumipat sa ibang hotel, kaya't wala siyang magagawa kung hindi ang sumama na lang dito. Saglit na natahimik si Hebron. Napatingin ito sa labas. Para ngayon lang na-realize ang sinabi niya. Ganun ba? Boss! Mabilis siyang yumuko. At pasimpleng tinakpan ang mukha niya gamit ang buhok niya. Bakit naman kasi dito pa tayo napunta? Sa dami ng hotel. Anong problema? Tanong nito, halatang hindi maintindihan ng panik niya. Hindi ba dapat mas komportable ka dito? Lalo siyang napahawak sa ulo niya. Boss, baka may makakilala sa akin dito. Basta, ang dami pang empleyado dito na matagal na nagtatrabaho sa kanila. Napakamot si Hebron sa batok. So, gusto mo lumipat tayo? Saglit siyang natigilan. Alam niyang hindi na practical yon. Gabi na, pagod na sila, at siguradong naka-check-in na sila. Ayaw din naman niyang lumabas sa masyado siyang affected. Kaya sa huli, napabuntong hininga na lang siya. Ay, wala rin ako magagawa. Exactly. Sagot ni Hebron, tsaka siya inakbayan ng pabiro. Tara na. At sayang naman ang hotel ng kaibigan mo. Boss! Inis na itinulak niya ito palayo. Nang bumaba sila ng sasakyan, agad niyang naramdaman ang mga sulyap ng ilang empleyado. May ilang staff na nagbubulungan at may mga mukhang nagtataka para may naiisip pero hindi pa sigurado. Mabilis siyang yumuko at sumunod kay Hebron. Pilit na hindi pinapansin ang mga ito. Pagdating nila sa front desk, may isang middle-aged na staff na nakatitig sa kanya. Miss, parang ang pamilya, isa po akong turista. Mabilis siyang putol, sabay pilit na isang matamis na ngiti.
First time ko ba dito? Ang ganda ng hotel niyo? Sabay hawak niya sa mukha niyang puno pa rin ng foundation at mga tigyawat na gawa sa makeup. Medyo naguluhan ang staff pero tumango na lang. Salamat po ma'am. Nilingon siya ni Hebron, halatang iniisip kung anong treat niya. Pero sa halip na tanungin pa siya, tinapik niya ito sa braso. Boss, kunin mo na yung keycard natin. Maya-maya iniabot ni Hebron sa kanya ang isang keycard. Eto room mo. Katabi lang nung akin. Mabilis niya yung kinuha at sinubukang ngumiti ng normal. Boss, dito na lang ako kakain sa kwarto ko ha. Hindi ka nabababa? Pagod po ako, sagot niya, sabay talikod bago pa siya magkaproblema. Good night! Pagkapasok niya sa kwarto, agad niyang inilak ang pinto at napasandal dito. Ay, muntik na talaga ako doon. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Naligo siya para mawala ang lagkit ng katawan niya at ang makakapal na makeup. At pagkatapos ay nag-order ng pagkain. Habang hinihintay yon, nag-scroll siya sa phone niya. Pagdating ng pagkain, sinimulan niyang kumain ng tahimik. Pero sa gitna ng pangunguya niya, ay nag-vibrate ang phone niya. Siguraduhin mong kumain ka na maayos. Napangiti siya ng bahagya. Si boss talaga? Parang nanay ko lang ah. Sinagot niya yun ng mabilis. Opo boss, huwag ka mag-alala. Hindi ako magugutom. Pagkatapos ng kumain, humiga siya sa kama. Unti-uting bumibigat ang mga mata niya. Bago siya tuluyang makatulog, nag-vibrate ulit ang phone niya. Good night, Christine. Sa kabila ng pagod at kaba niya buong araw, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Napangiti siya bago ipinikit ang mga mata. Good night din, boss. At sa gabing yun, sa unang pagkakataon, nakatulog siyang may ngiti sa labi. Christine, tapos na ba tong part ng design? Medyo malapit ang event ha? Tanong ni Mami Cecilia habang tinitignan ang mga detalye ng bahay na dinedesign nila sa harap ng malaking table. Kitang-kita ang mga sketch, kulay at mga sample na materials na papasok sa bahay na magiging venue ng birthday ni Christine. Halos 1 linggo na silang abala sa preparations at design at kahit na medyo nagmamadali, ay nakikita niyang focus si Christine sa lahat ng gawain. Habang nakatunganga at tinitignan ni Christine ang mga drawing, ay muling tinignan siya ni mami niya at nagsalita. Ay, yes mami. Medyo natagalan lang kasi medyo maselan yung design na gusto ko. Habang nagsasalita siya, ay may maliit na ngiti sa kanyang labi. Hindi niya maiwasang mag-excite dahil bukas na ang birthday niya. Okay lang, malapit na yan. Pero sigurado ka bang okay lang sa'yo ang kanyang design? Pati ang mga materials na pinili natin? Oo naman po, mami. Walang problema. Sagot ni Christine at tumingin sa mami niya. Excited na nga po ako eh. Alam ko pong magugustuhan ng mga guests ang design ng venue bukas. Good. Kasi mukhang sobrang dami na nga attend. Mga celebrities pa, politicians, business tycoons that she trailed off. Medyo tinanong siya na may ngiti sa mata. Mga friends mo ba ang mga yan? Kristen laughed. Yes po, yung iba kaibigan ko, pero yung iba, mga kamag-anak na mga friends. Yung iba naman po, in-invite ni Daddy, mga business partners natin. Hindi na rin nakaligtas sa mami niya ang excitement na mahalata kay Christine. Baka naman may special guest ka pa bukas? Tanong niya, ngumingiti na medyo nagbibiro. Ha? Wala po, sagot ni Christine habang hindi maiwasang magtago ng ngiti. Wala ako special guest sa inaasahan na. Sigurado ka ba dyan, anak? She teased. Mas malalim na ang tingin sa kanya. Baka naman, may inaabangan kang special na guest ha?
Christine just rolled her eyes. Mom, stop making fun of me. Alam mo na wala naman ako ibang special guest. And besides, mga kakilala ko lang naman po ang in-invite ko. So you don't have to worry about that kung ano man ang iniisip mo, Mom. Mommy Cecilia just raised her brows at nangingiti pa sa reaksyon ng kanyang anak. I don't need to know everything, Christine. Basta mag-focus ka muna sa trabaho at dapat wala munang distraction, okay? Banggit ng mami niya sa kanya. Yes, Mom. Of course. Sagot ni Christine, pero sa loob-loob niya, gusto niyang ipaliwanag sa mami niya maliban sa magaganap niyang birthday bukas, ay may gagawin pa siyang kapanapanabik na hindi niya alam kung ano ang kahihinatnan. Habang nagtatrabaho silang dalawa kasama ang mga designers, ay dumating ang best friend ni Christine, si Kitty, na sobrang excited ding tumulong sa preparations. Halos magkasabay pa silang dumating na makeup artist si Christine para bukas. Christine, girl! Ang saya-saya ko para sa birthday mo bukas. Sigaw ni Kitty habang binuksan ang pinto at pumasok. Napatingin si Christine sa nagsalita, nakakadating lang na bisita at lumawak agad ang ngiti niya nang makita niya si Kitty ito. Kitty! Grabe! Ang dami mo sinabi sa phone kanina ha? Hindi ko kasi kayang itago ang excitement ko. Lalo na at matagal na tayong hindi nakikita. Na naman, compared before, kaya sobrang saya ako na darating ka na sa ganitong moment. Tatanda ka na naman sa 1 taon, girl! Sagot ni Kitty na ang saya-saya. Aw, thank you, Kitty. Sagot naman ni Christine sa kanyang kaibigan. Well, oo nga. Matagal na tayong hindi nagkasama. Kaya nga, sana bukas, mag-enjoy tayo. Nagpatuloy sila sa pag-uusap at kahit na sobrang busy ni Christine, hindi pa rin niya maiwasang maging excited dahil sa mga guests na attend bukas. Si Kitty sa sobrang abala sa chika at magkasunod ang mga tanong. So, sino na ang mga confirmed na guest? May mga celebrities na ba? Tanong ni Kitty. Oo, yung iba mga artista at business tycoons, pero mostly mga kaibigan ng mga magulang ko. Medyo napapansin niyang nagiging aligaga na ang lahat ng mga nagtatrabaho at abala sa pagpaplano. Buti na lang, nandyan ka, Kitty. Siyempre naman no, hindi ko papalagpasin na special day mo. Sagot ni Kitty at tinapik pa si Christine sa likod. Ay, salamat talaga. Christine replied with a warm smile. Masaya na nandyan siya. Nang magdapo ang gabi, matapos ang mga chika at preparation, lumapit si Kitty kay Christine at napansin ang pagiging matamlay nito. Christine? Okay ka lang? Mukhang stress ka na ha? Christine smiled weakly. Oo naman. Excited lang. Pero sana bukas, maging smooth ang lahat. Makahulog ang wika nito. Pagkatapos sila mag-ayos, ay umuwi na din si Kitty at ang mga designer. Maganda ang venue ng paggaganapan bukas. At sana, kasing ganda din nito ang magiging takbo ng araw ni Christine bukas. Kinabukasan ay araw ng kaarawan ni Christine. Sa loob ng venue, unti-unting humuhupa ang ingay ng mga bisita na magsalita ang host sa mikropono. Ladies and gentlemen, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, magdiriwang tayo ng isang espesyal na okasyon. Ang kaarawan ng nag-iisang Christine Monteverde. Napuno ng palakpakan ang buong silid na magsimula na ang programa. Pero bago natin siya tawagin, gusto ko munang pasalamatan ang lahat ng dumalo. Handa na ba kayo na makita ang birthday celebrant? Muling pumalakpak ang audience. Alright! Simulan na natin ang gabi ng kasiyahan! Magsisimula ang programa sa isang opening performance mula sa isang dance group. Ang marahang tunog ng violin at piano ay nagbigay ng eleganteng simula sa gabi. Matapos ito ay muling kinuha ng host ang atensyon ng lahat. Ngayon naman,
Tuwagin na natin ang star ng gabing ito. Palakpakan natin ang nag-iisang Christine Monteverde. Dahan-dahan bumukas ang kurtina sa taas ng grand staircase. Doon lumabas si Christine, suot ang kanyang eleganteng gown. Bumaba siya na hagdan ng marahan. Bawat hakbang ay sinasabayan ng masigabong palakpakan. Habang bumababa, hindi niya maiwasang mapansin ang titig ni Hebron mula sa isang mesa. Nakakunot ang noo at tila gulong-gulo sa mga nangyayari. Mamaya Hebron, malalaman mo na ang lahat. Banggit ni Christine sa isip niya. Sa baba ng hagdan ay sinalubong siya ng host at ng mga bisita. Christine, napakaganda mo ngayong gabi. Kamusta ng pakiramdam ng isang reyna? Napangiti siya. Masaya po. At syempre, nagpapasalamat ako sa lahat na nandito ngayon. Ang mga naglaan ng oras para ngayong gabi. Thank you. Ngayon naman, para sa ating unang bahagi ng programa, magkakarinig tayo ng ilang mensahe mula sa espesyal sa buhay ni Christine. Unahin na natin ang kanyang matalik na kaibigan, Kitty. Tumayo si Kitty mula sa kanyang upuan at lumapit sa mikropono bago niya tignan ang kaibigan nang may mangha sa kanyang mga mata. Christine, girl! Ikaw na ba talaga to? Grabe! Hindi ko akalain na ang simple at tahimik na kaibigan ko ay magiging ganito kaganda ngayong gabi. Pero, kidding aside, sobrang proud ako sa'yo. Alam kong marami ka pang mararating. Happy birthday! Nagpalakpakan ng lahat habang yumakap si Christine sa kaibigan. Sumunod naman lumapit ang kanyang ina para magbigay ng mensahe. Christine, hindi lang panlabas sa kagandahan ng taglay mo. Isa kang mabuting anak, kaibigan at katrabaho. Huwag mong kalimutan kung gaano ka kahalaga sa amin. Mahal na mahal ka namin. Happy birthday, princess namin. Maraming salamat, ma. Sagot niya habang pinapahid ang munting luha sa kanyang mata. Matapos ang mga mensahe, inihain ng mga masasarap na pagkain at sinamaan ito ng live performance mula sa isang banda. Ang gabi ay napuno ng tawanan at kasiyahan. Matapos ang kainan, lumapit si Christine sa mga mesa upang personal na pasalamatan ang bawat isa. Salamat po sa pagpunta. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga kaibigan at katrabaho. Pagkalapit ni Christine sa mesa ni Hebron ay hindi niya inaasahan ang susunod na nangyari. Walang sabi-sabing hinawakan ni Hebron ang kanyang braso at marahan siyang hinila palabas ang venue. Mabilis ang bawat hakbang nila. Halos hindi siya makasabay sa bilis ang paglalakad ng lalaki. Hindi niya nagawang tumutol. Naguguluhan at kinakabahan sa galit na nakikita niya sa mga mata nito. Paglabas sila sa isang tahimik na sulok ng hardin, agad siyang binitiwan ni Hebron. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki habang nakatitig sa kanya. Puno ng galit at pagkamuhi ang kanyang mga mata. Sino ka? Matigas at malamig na tanong ni Hebron. Napasinghap si Christine. Hindi agad nakasagot. Alam niyang darating ang sandaling ito. Ngunit hindi niya akalaing ganito kasakit ang magiging reaksyon ng kanyang boss. Hebron, Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko na parang wala kang kasalanan! Mariing putol ni Hebron. Sino ka? Nasaan si Christine? O baka naman simula at sapul? Wala talagang Christine. Nanlabo ang paningin ni Christine nang maramdaman niya ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pilit na kinakalma ang sariling damdamin. Ako si Christine. Ako pa rin to. Mahina, ngunit puno na sakit ng sagot. Natawa si Hebron, isang mapait na tawa na lalong nagpabigat sa dibdib ni Christine. Hindi. Ang Christine na kilala ko ay hindi ganito.
Ang Christine na nasa opisina ay mahiyain, tahimik at walang pakialam sa itsura niya. Pero ikaw, hindi kita kilala. Huminga ng malalim si Christine. Pilit na tinutuyo ang luha sa kanyang pisngi. Hebron, hindi kita niloko. Ginawa ko ito para makilala kita. Ang tunay na ikaw. Anong ibig mo sabihin? Malamig na tanong ng lalaki, ngunit kita sa kanyang mga mata ang bahagyang pagkalito. Nagpanggap akong isang simpleng babae sa opisina para makita kung paano mo tratuhin ang isang katulad ko. Hindi kita nilapitan bilang isang magandang babae, kundi bilang isang ordinaryong empleyado mo. Gusto kong malaman kung sino ka talaga, kung paano mo tratuhin ang mga taong nasa paligid mo. At higit sa lahat, kung paano mo ko titignan kapag wala ang mga bagay na inaakala mong mahalaga. Ginawa ko yun dahil gusto kita. Nanahimik si Hebron, ngunit hindi nawala ang kirot sa kanyang mga mata. At anong napatunayan mo? Na isa akong masamang tao? Na hindi ako karapat-dapat sa'yo? Umiling si Christine, muling tumulo ang kanyang mga luha. Na ikaw ay isang lalaking matigas ang panlabas, pero may pusong may kakayahang magmahal. Kahit hindi mo pa alam. Magmahal? Sarkastikong tawa ni Hebron. Paano mo masasabi may kakayahan ako magmahal kung ikaw mismo ang gumawa ng dahilan para hindi ko pagkatiwalaan ng sinuman? Alam mo bang ikaw ang tanging tao na hinayaan ko makalapit sa akin? Nasa kabila ng pagiging malamig ko, sa lahat, nagugustuhan kita? Napasinghap si Christine. Hebron. Pero hindi pala ikaw yun. Dugtong ng lalaki, puno ng pait ang tinig nito. Hindi kita mahal, Christine. Mahal ko ang babaeng pinaniwalaan kong totoo. At ngayong alam kong wala siya. Wala nang natitira. Muling bumagsak ang luha ni Christine. Sorry, Hebron. Hindi ko ginustong saktan ka. Akala ko maiintindihan mo. Akala ko matatanggap mo kung sino ako. Paano ko matatanggap ang isang taong hindi ko kailanman nakilala? Mahina, ngunit matalim ang tinig ni Hebron. Araw-araw tayo magkasama. Ngunit ngayon lang kita totoong nakita, nakilala. At masakit, Christine. Masakit na malaman na ang tanging tao na pinagkatiwalaan ko ay siya na yung taong tinalantado ako ng ganito ako. Sigaw ni Hebron sa kanya. Napapikit si Christine. Niyakap ang sarili habang tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Hindi ko gustong saktan ka. Mahal kita, Hebron. Natigilan ang lalaki, ngunit hindi nawala ang sakit sa kanyang mata. Kung mahal mo ko, bakit mo ko niloko? Bakit mo kailangang gawin ito sa akin? Dahil takot akong hindi mo ko magustuhan kung ipapakita ko agad ang tunay kong anyo. Dahil gusto kong malaman kung kaya mo kong mahalin kahit walang kagandahan ko. Dahil gusto kong siguraduhin na totoo ang nararamdaman mo. Dahil ako, totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Tahimik si Hebron, ngunit kita sa kanyang ekspresyon ang hinanakit at kawalan ng tiwala. Ilang segundo siyang nakatitig kay Christine bago malalim na bumuntong hininga. Pero paano kita mamahalin, Christine? Kung hindi ko alam kung sino ka talaga. Tumalikod siya, unti-unting lumakad palayo. Habang palayo ng palayo ang kanyang hakbang, pakiramdam ni Christine ay tuluyan siyang nawawalan ng pag-asa. Pilit niyang pinipigilan ang paghikbi, ngunit hindi niya magawa. Sa gabing dapat ay pinakamaligayang sandali ng kanyang buhay, doon niya naranasan ang pinakamasakit na alaala. At habang lumalayo ang figura ni Hebron sa kanyang paningin, alam niyang hindi lang ito basta isang paglalakad palayo. Ito ay isang pagtatapos.
Halos 2 buwan na ang lumipas mula noong kaarawan ni Christine. 2 buwan nang din simula nang hindi na siya pumapasok sa opisina ni Hebron. Alam niyang galit ito sa kanya. At kahit pag-aano niya ito namimiss ang pagiging malamig, ngunit maalaga nito, mas pinili niyang lumayo. Hindi niya kayang makita ang galit at pagkamuhi sa mga mata nito sa tuwing magkikita sila. Ngayon, abala siya sa kanilang sariling kumpanya bilang isang board of director. Hindi na niya kailangan magpanggap bilang isang simpleng sekretarya. Dito, siya ang tunay na Christine Monteverde. Ang babaeng may posisyon, may pangalan, ngunit isang babaeng may pusong sugatan. Sumapit ang tanghali at habang abala siya sa pagbabasa ng mga papeles, lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga katrabaho. "Christine, sabay ka na sa amin mag-lunch sa baba. Kanina ka pa dyan, baka naman hindi ka pa kumakain." Napatingin siya sa relo at napagtantong talagang hindi pa siya kumakain. Gutom na rin siya, kaya hindi na siya tumanggi. "Sige, sabay na ako sa inyo." Pababa na sila ng elevator nang mapansin nilang may kumpulan ng mga babae sa lobby. Ang ilan sa kanila ay kilig na kilig, ang iba naman ay pabulong na nag-uusap. Hindi na niya ito pinansin, ngunit nang bumukas ang elevator at kailangan nilang lumabas, napilitan siyang makipagsiksikan para makalabas. Ngunit natuluyan siya makawala sa kumpol ng mga babae, hindi niya inaasahan ng kanyang nakita. Nakatayo roon si Hebron. Suot nito ang isang navy blue na suit. Ayos na ayos ang buhok at higit sa lahat, may hawak itong bungkos sa pulang rosas. Direkta itong nakatingin sa kanya, hindi alintana ang ibang tao sa paligid. Napahinto si Christine. Pakiramdam niya ay huminto rin ang mundo. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakikita niya o guni-guni niya lang dahil ilang linggo na rin niyang iniisip ang lalaki. Naninig niya ang mga bulungan ng ibang empleyado. "Grabe, ang gwapo niya! Kanina pa siya dyan. May hinihintay yata. Swerte naman na babae kung sino man yun." Ngunit hindi niya pinansin ang mga yun. Ang atensyon niya ay nasa lalaki lang na nasa harapan niya ngayon. Nang makita siya ni Hebron, ay tila lumambot ang ekspresyon nito. Hindi na malamig, hindi na galit, ngunit may kung anong damdamin sa mga mata nito na hindi niya mabasa. Lumapit ito sa kanya. "Christine." Mahina, ngunit may bigat ang pagkakabigkas ito sa kanyang pangalan. Napalunok siya, hindi alam masasabihin. "Hebron, anong ginagawa mo rito?" Humakbang ito palapit hanggang sa halos ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Itinaas ito ang bungkos ng bulaklak at inilahad sa kanya. "Para sa'yo." Nanlaki ang mga mata ni Christine. Hindi niya alam kung tatanggapin ba niya o tatakbo palayo. Napansin niyang unti-unting tumitigil sa bulungan ang mga tao sa paligid nila. Lahat nakatingin at nag-aabang sa kanyang magiging reaksyon. "Hebron, bakit? Anong ibig sabihin nito?" Mahina niyang tanong. Halos hindi na niya marinig ang sariling boses dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Hebron, tsaka seryosong tumingin sa kanya. "Mali ako, Christine. Mali ako noong iniwan kita noong gabing yun. Sa loob ng 2 buwan, pinilit kong kalimutan ka, pero hindi ko magawa." Napakuyam si Christine sa kanyang palad. Hindi niya inaasahan ang ganitong mga salita mula kay Hebron. "Pero galit ka sa akin noon. Sinabi mong hindi mo na ako kayang tignan sa parehong paraan ng pagtingin mo sa akin noon." Napatingin si Hebron sa lupa na tila ba may bahagyang pagsisisi sa kanyang ekspresyon. "Oo, galit ako noon. Pakiramdam ko niloko mo ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, narealize ko, hindi ko kayang mawala ka. Mas mahalaga ka kaysa sa galit na nararamdaman ko, Christine." Napasinghap si Christine. Hindi niya inaasahan ng kanyang naririnig mula kay Hebron.
Parang panaginip lang ang lahat ng ito sa kanya ngayon, kaya't kinukurot niya ang sariling kamay para sana magising, pero hindi totoo ang lahat ng ito. Patawad, Christine. Dagdag ni Hebron. Kung nasaktan kita. Kung naging makitig ang isipan ko. Kung iniwan kita noong dapat sana ipinakinggan kita. Nagpatuloy ito. Tinitigan siya ng may sinseridad sa mga mata. Pero ngayon, nandito ako. Dahil gusto kong bumawi. Kung papayagan mo ko. Tahimik lang si Christine. Hindi niya alam kung paano susundan ang mga salitang yon. Ilang linggo niyang inasam na makita ulit si Hebron. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging pagtatagpo nila. Hebron, natatakot ako. Mahina niya sabi. Natatakot saan? Maingat na tanong ni Hebron. Na baka masaktan ulit tayo. Na baka hindi pa rin tayo magkaintindihan. Bumuntong hininga siya. Ayoko masaktan ka ulit. Hinawakan ni Hebron ang kanyang kamay. Marahan ngunit puno na sinseridad. Hindi tayo perfecto, Christine. Maaari masaktan tayo sa future. Pero ang mahalaga ay pinili natin subukan ulit. At pinili kitang mahalin anuman ang mangyari. Muling tumulo ang luha ni Christine, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan. Christine. Mas bumaba pa ang tono ng boses si Hebron. Tanggapin mo na. Para sa'yo talaga ako. Napangiti si Christine, isang ngiting puno ng emosyon. Kinuha niya ang mga rosas mula kay Hebron at mahina siyang tumango. Para sa akin ka lang, Hebron. Sa puntong yon, tila nagdiwang ang lahat ng nakapaligid sa kanila. Ngunit para kay Christine at Hebron, sila lamang ang nasa mundo sa sandaling yon. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang pagkakataong binigay nilang muli sa isa't isa. Pagkatapos ng trabaho ni Christine, kinagabihan ay pagod siya lumabas sa opisina habang dala ang bungkos ng rosas na binigay ni Hebron. Inayos niya ang kanyang bag at huminga ng malalim. Handang-handa na siyang umuwi at magpahinga. Ngunit bago pa siya tuluyang makatawid sa parking lot, ay isang pamilyar na sasakyan ang pumukaw ng kanyang pansin. Isang itim na luxury car ang nakaparada sa tapat ng kumpanya nila at isang lalaking hindi niya inaasahang naghihintay. Si Hebron. Nakatayo ito sa gilid ng sasakyan, nakasandal sa pinto habang nakataas ang isang kilay na para bang hinihintay ang kanyang reaksyon. Na magtama ang kanilang mga mata, marahan itong lumapit sa kanya. Tama-tama. Tapos na ang trabaho mo. Anya sa malalim at matigas sa boses, pero may bahagyang lambing sa tono. Pwede ka bang makasama sa isang dinner? Nagulat si Christine sa sinabi nito. Hindi niya inaasahan na magiging direkta si Hebron sa kanya. Matagal din siyang nanatiling tahimik. Sinusubukang intindihin kung tama bang narinig niya. Dinner? Ngayon? Tanong niya, hindi sigurado kung ano ang dapat niyang isagot. Oo, ngayong gabi. Wala nang dahilan para tumanggi ka. Bahagyang napangisi si Hebron. Huwag mong sabihin sa akin na busy ka. Hindi na nag-atubili si Christine at tumango. Sige, pero saan tayo pupunta? May alam akong magandang lugar. Sagot ni Hebron habang binubuksan ng pinto ng sasakyan para sa kanya. Sumakay ka na. Wala nang nagawa si Christine kundi ang sumunod. Habang bumabiyahe sila, tahimik lang siyang nakatingin sa labas ng bintana. Sa loob ng sasakyan, ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hindi nila alam kung paano sisimula ng usapan. Pagdating nila sa restaurant, agad siyang pinagbuksan ni Hebron ng pinto. Maganda at elegante ang lugar, may soft lighting at kaunting tao lang ang kumakain. Pinili nila ang isang mesa malapit sa bintana.
kung saan tanaw ang ilaw ng lungsod. Habang naghihintay ng order, hindi mapigilan ni Christine na mapatingin kay Hebron. Iba ang aura nito ngayong gabi. Mas kalmado, mas seryoso, pero may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. So, panimula ni Christine, pinasag ang katahimikan. Ano bang gusto mong pag-usapan? Bahagyang ngumiti si Hebron at pinaglaruan ang kanyang baso. Tayo, Christine. Gusto kong malaman kung totoo bang may pag-asa pa ako sa'yo. Napalunok si Christine. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Hindi ba dapat siya ang nagtatanong nun? Siya ang unang lumayo. Siya ang unang nagdesisyong umiwas. Pero heto si Hebron, naghahabol pa rin sa kanya. Hebron, mahina niya sabi. Naguguluhan pa rin ako. Tumango si Hebron para bang nauunawaan siya. Alam ko, at hindi kita minamadali. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman ka pa para sa akin. Hindi sumagot si Christine. Alam niya ang sagot. Oo, mahal pa rin niya si Hebron. Pero paano kung hindi ito magtagal? Paano kung masaktan ulit siya? Mahalaga ka sa akin, Christine. Patuloy ni Hebron. Alam ko nagkamali ako noon, pero gusto kong bumawi. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon, ipapakita kong hindi mo na kailangan matakot. Sa mga salitang iyon, unti-unting nawala ang alinlangan ni Christine. Hindi niya napigilan ang ngiti na lumabas sa kanyang labi. Hebron, ikaw talaga. Ang hirap mong hindi mahalin. Napatigil si Hebron. Tila hindi ito makapaniwala sa sinabi niya. Ngunit sa halip na sumagot, ngumiti ito at hinawakan ng kamay niya sa ibabaw na mesa. Kaya mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Mahina, ngunit puno na pag-asang tanong ni Hebron. Tumingin si Christine sa kanya. At sa huli, tumango siya. Oo, Hebron. Napangiti ng malapad si Hebron at hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Para bang isang malaking tinig ang nawala sa kanyang dibdib. At sa gabing yon, kumain sila ng may ngiti sa labi. Pinupunan ang dalawang buwang hindi nila pagiging magkasama. Habang kumakain sila, muling nagsalita si Christine. Namiss kita, Hebron. Kahit anong pilit kong iwasan ang nararamdaman ko, hindi ko magawa. Alam mo ba kung gaano kita hinanap sa opisina? Sagot ni Hebron, nakangiti. Araw-araw kitang iniisip. Pero natakot ako lumapit, baka hindi mo na ako gustuhin. Natawa si Christine. Sino ang mag-aakala na ang dating malamig kong boss, marunong pala magselos at mag-alala? Lalo na kapag ang babaeng mahal ko ay bigla na lang nawala. Tugon ni Hebron habang nakatingin na diretso sa kanya. Christine, hindi ko hahayaan na mawala ka ulit. Matapos ang hapunan, hinatid ni Hebron si Christine pa uwi. Nang makarating sila sa harap ng gate ng bahay niya, saglit silang nanatili sa loob ng sasakyan. Ayaw pa magpaalam. Salamat sa gabing ito, Hebron. Nag-enjoy ako. Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Christine. Salamat din sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa akin, Christine. Sisiguraduhin kong hindi mo ito pagsisasihan. Tugon ni Hebron. Tahimik na nagtama ang kanilang mga mata. At bago pa makalabas si Christine ng sasakyan, marahan siyang hinawakan ni Hebron sa pisngi at inilapit ang mukha sa kanya. Hindi na siya tumutol. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang mainit na halik ni Hebron sa kanyang labi. Isang halik na puno ng pangako, ng pagmamahal at ng bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, magkahalong saya at kilig ang naramdaman ni Christine. Good night, Hebron. Good night, Christine. Sagot ng lalaki, may matamis na ngiti sa labi. At sa gabing yon, pumasok si Christine sa kanyang bahay na may masayang puso. Habang si Hebron ay umalis,
ng may panibagong pag-asa sa kanilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!